Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sabi nila, ang pananahimik ay tanda ng pagsuko. Pero, paano kung sa likod ng bawat pagtahimik ay isang planong unti-unting nabubuo? Isang planong babago sa lahat. Ang ilaw mula sa mga dambuhalang aranyang kristal ay tila mga bituing nagniningning sa kalawakan ng Villa Esmeralda. Bawat sulok ng mansyon ay humihinga ng karangyaan, mula sa makakapal na alpombra sa sahig hanggang sa mga obrang sining na nakasabit sa dingding. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng tunog ng magagalang na tawanan at nag-uumpog ang mga kopita ng champagne. Para sa mga bisita, ito ay isang perpektong gabi, isang testamento sa kapangyarihan at kayamanan ng mag-asawang Dante at Luningning Silangan. Ngunit para kay Luningning, ang bigat ng kanyang suot na esmeraldang bestida ay kasing bigat ng hawlang ginto na matagal nang kumukulong sa kanya. Nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, isang perpektong ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Dante. Ang mga daliri nito ay marahang humahaplos sa kanyang baywang, isang kilos na para sa iba ay puno ng pagmamahal. Ngunit para kay Luningning, iyon ay isang paalala ng pagmamayari, isang babala. Mabuti naman, mahal, sagot niya. Ang boses ay sinanay nang maging kalmado at matamis. Itinaas niya ang kanyang kopita ng alak. Ang likido sa loob nito ay kulay dugo sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang panginginig ang gumapang sa kanyang mga daliri. Isang panginginig na hindi niya makontrol. Sinubukan niyang tibayan ang kanyang pagkakahawak, ngunit ang kanyang katawan ay may sariling isip. Tila ito sumusuko, pagod na sa lahat ng pagkukunwari. Sa isang iglap, ang kopitang kristal ay dumulas mula sa kanyang kamay. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng masayang pagtitipon. Lahat ng tawanan ay naputol. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya, sa basag na kristal at sa pulang mantsa ng alak na kumakalat sa puting alpombra. Ang mantsa ay parang dugo. Dugo ng kanyang kaluluwang unti-unting pinapatay. Agad na lumapit si Dante. Isang ekspresyon ng pag-aalala ang makikita sa gwapo nitong mukha. Mahal, ayos ka lang ba? Inakbayan siya nito, hinaharap sa mga bisitang nagbubulungan. Pasensya na kayo. Medyo masama lang ang pakiramdam ng aking asawa nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Luningning, isang pilit na ngiti. Pasensya na po, ako'y medyo nahilo lamang. Tinulungan siya ni Dante na tumayo ng tuwid. Ang paghawak nito ay mahigpit, halos masakit. Habang nakangiti ito sa mga bisita, idinikit nito ang kanyang mga labi sa tainga ni Luningning. Ang ibinulong nito ay hindi salita ng isang nag-aalalang asawa, kundi ng isang demonyo. Huwag mo akong ipahiya, Luningning. Anas nito, ang bawat salita ay puno ng yelo. Kung ayaw mong pagsisihan ang gabing ito, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tumango na lamang siya, hindi magawang magsalita. Habang inaakay siya ni Dante palayo sa kahihiyan, isang mukha sa gitna ng mga nagseserbisyo ang nahahagip ng kanyang mga mata. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng caterer, may bitbit na isang bandehado. Ngunit hindi ang uniforme ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang mga mata nito. Mga matang nagsusumigaw sa galit at determinasyon, mga matang katulad ng sa kanya. Sisinag, ang kanyang kakambal.
Sa isang segundo, nagtama ang kanilang mga paningin. Isang segundong puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa mga mata ni Sinag, nakita ni Luningning ang isang pangako. Isang pangakong hindi siya nag-iisa. Nang makarating sila sa kanilang silid tulugan, ang maskara ng kabaitan ni Dante ay tuluyan ng nalaglag. Binitiwan siya nito ng may puwersa, dahilan upang siya'y mapaupo sa gilid ng kama. Ano na namang drama yon, Luningning? Malamig na tanong ni Dante habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Hindi ka ba marunong humawak ng kopita? O gusto mo lang talagang agawin ang atensyon ng lahat? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Nang gabing iyon, hindi na siya ang asawa ng isang bilyonaryo. Siya ay isang bilanggo, nakaharap ang kanyang berdugo. Lumuhod si Dante sa harap niya. Ang mga mata nito ay kapantay ng sa kanya. Ang mga ito'y madilim at walang anumang emosyon. Alam mo, Luningning, simula nito sa isang boses na malumanay, ngunit puno ng panganib. Sinusubukan ko ang lahat para bigyan ka ng magandang buhay. Isang buhay na kinaiinggitan ng lahat. At ang tanging hinihiling ko lang kapalit ay ang sumunod ka. Ang maging perpekto. Mahirap ba iyong gawin? Umiling siya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi, mahal. Patawarin mo ako. Patawad? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Lagi na lang yan ang naririnig ko sa'yo. Pagod na ako sa mga paumanhin mo. Luningning, pagod na ako sa kahinaan mo. Tumayo ito at naglakad-lakad sa loob ng silid. Tila isang haring nag-iisip ng ipapataw na parusa sa kanyang alipin. Tingnan mo ang sarili mo. Palagi kang mukhang pagod. Palagi kang may sakit. Nagiging pabaya ka na. Baka kailangan mo na talagang magpatingin sa espesyalista. Baka may sira na talaga sa ulo mo. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Dante sa kanya sa loob ng maraming buwan. Na ang kanyang paghina ay sarili niyang gawa-gawa, isang sakit sa isip. At sa sobrang dalas niyang marinig, minsan ay nagsisimula na rin siyang maniwala. Ngunit ang imahe ni Sinag, ang nag-aalab na mga mata nito, ay muling sumagi sa kanyang isipan. Hindi siya nababaliw. May mali, may masamang nangyayari. Magpahinga ka na, utos ni Dante. Ang boses ay bumalik na sa pagiging malamig at walang pakialam. Itinuro nito ang kama. At bukas, umayos ka. Pagkasabi niyon, kinuha nito ang kanyang coat at lumabas ng silid. Ang pinto ay isinara nito nang may katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa isang malakas na kalabog. Naiwan si Luningning sa gitna ng malawak na silid, nanginginig sa takot at lamig. Ang lakas na ipinakita niya kanina sa harap ng mga bisita ay tuluyan ng nawala. Dahan-dahan, sinubukan niyang tumayo para pumunta sa banyo, ngunit ang sahig ay tila naging alon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nanlabo at isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Tulong. Hirap niyang bigkas, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malambot na alpombra. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng payat, putlain, at walang buhay. Isang anino na lamang ng dating si Luningning. Ilang sandali ang lumipas, marahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Yaya Alonsina, ang matanda, at tapat nilang kasambahay, dala-dala ang isang baso ng tubig at gamot. Ngunit natigilan siya nang makita ang walang malay na katawan ni Luningning sa sahig. Diyos ko! Ning! Bulalas ng matanda. Ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Dali-dali siyang lumapit at inangat ang ulo ng kanyang alaga. Inilagay ito sa kanyang kandungan. Habang marahan niyang tinatapik ang pisngi ni Luningning, napansin niya ang isang bagay sa alpombra.
Isang kumpol ng buhok. Mahabang, itim na buhok. Ang dami nito ay hindi normal. Kinuha niya ito. At sa paghaplos niya sa buhok ng dalaga, mas marami pa ang nalagas sa kanyang mga daliri. Ang kaninang pag-aalala sa mukha ni Yaya Alonsina ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa walang malay na mukha ni Luningning, isang mukhang minahal at inalagaan niya mula pagkabata. Itinago niya ang lon ng buhok sa kanyang bulsa. Ito na ang ebidensyang matagal na niyang hinihintay. Hinaplos niya ang noo ng dalaga at bumulong. Ang boses ay puno ng pangako at galit na para lamang sa kanilang dalawa. Kailangan na nating kumilos, Day. Bago mahuli ang lahat, ang amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang ugong ng mga nag-uusap ang bumabalot sa Kapatid Cafe, isang maliit na lugar na nagsisilbing kanlungan para sa magkapatid na Villanueva. Malayo ito sa mapanlinlang na karangyaan ng Villa Esmeralda. Dito, maaari silang maging sina Luningning at sinaglamang, hindi ang asawa ng isang bilyonaryo at ang kanyang anino. Kanina papalakad-lakad si Sinag sa labas ng cafe, ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang pagtitiis. Muling sumasagi sa isip niya ang imahe ng kanyang kapatid kagabi. Ang panginginig ng kamay, ang takot sa mga mata na pilit itinatago, at ang pagbagsak, ang galit sa loob niya ay parang apoy na nag-aalab. Galit para kay Dante. Galit para sa kawalang lakas ng kanyang kapatid. Nang sa wakas ay dumating si Luningning, halos hindi niya ito nakilala. Nakasuot ito ng malaking salamin sa mata at isang simpleng bestida. Ang mukha ay mas maputla kaysa dati at ang bawat hakbang ay tila maingat at mabigat. Umupo ito sa silyang nasa pinakasulok ng kafe, malayo sa mga mata ng ibang tao. "Kumusta ka?" Panimula ni Sinag. Sinubukan niyang gawing kalmado ang kanyang boses, ngunit ang galit ay naroon pa rin. "Pagod lang ako, Sinag. Kulang lang siguro sa tulog." Sagot ni Luningning, umiiwas ng tingin. "Pagod o nilalason?" Diretsahang sabi ni Sinag, walang paligoy-ligoy. Inilapag niya sa mesa ang ilang mga litrato. Mga litratong kuha niya ng palihim. "Ito si Amaris Sandoval, di ba? Ang business partner ni Dante. Bakit halos araw-araw siyang nasa Villa Esmeralda kapag wala ka? Anong business ang pinag-uusapan nila sa loob mismo ng pamamahay mo?" Napatingin si Luningning sa mga litrato at isang bahagyang panginginig ang gumapang sa kanyang mga kamay. "Huwag kang gumawa ng kwento, Sinag. Alam mo namang malapit talaga sila sa isa't isa. Ganoon ba kalapit para bigyan kanya ng espesyal na bitamina?" Giit ni Sinag. "Ning gumising ka. Mula nang simulan mong inumin yon, lalo kang nanghina. Nakikita ko. Nakikita ng lahat. Pero ikaw, pilit mong binubulag ang sarili mo." Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Luningning. "Ano bang gusto mong gawin ko? Lumaban? Paano? Nasa kanya ang lahat, Sinag. Ang pera, ang kapangyarihan. Kapag kinalaban ko siya, paano si Ami? Paano ang anak ko?" Ito ang pader na laging humaharang kay Sinag. Ang pag-ibig ni Luningning para sa kanyang anak. Kaya nga kailangan nating gawin ito ng matalino. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. Ebidensya? Humikbi si Luningning. Sasabihin lang niyang nababaliw ako. Yun na nga ang sinasabi niya sa akin palagi. Naguni-guni ko lang ang lahat. Baka totoo nga. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang anino ang tumigil sa kanilang mesa. Pareho silang napatingala. Si Yaya Alonsina, nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang emosyon. "Hindi ka nababaliw, Day," sabi ng matanda sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. May inilabas si Yaya Alonsina mula sa kanyang pitaka. Isang nakatuping papel. Dahan-dahan niya itong inilapag sa gitna ng mesa. "Ano yan, Yaya?" tanong ni Sinag. "Kagabi, pagkatapos mong himatayin," paliwanag ni Yaya Alonsina, ang mga mata ay nakatuon kay Luningning.
Kumuha ako ng hibla ng buhok mo. Ipinasuri ko sa isang kaibigan kong laboratory technician. Hindi ito opisyal na resulta, pero sapat na para malaman natin ang totoo. Binuksan ni Luningning ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa mga salitang nakasulat doon. Mga terminong kemikal na hindi niya maintindihan, ngunit isang salita ang malinaw na nakatatak sa ilalim. Traces of a slow-acting herbal neurotoxin consistent with oleander extract. Lason. Ang katotohanan iyon ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa kaysa sa sampal ni Dante. Ang lahat ng pagtanggi, lahat ng pag-aalinlangan ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya nababaliw. Siya ay sistematikong pinapatay. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng kataksilan. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng pighati. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Sinag ang umiiyak na mukha ng kanyang kapatid. Ang mukhang iyon ay salamin ng sarili niya. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong ilong, ang parehong mga labi. Sa gitna ng trahedya, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib, desperado, ngunit maaaring ito na ang kanilang tanging pag-asa. Dahil sa pera Ning, sagot ni Sinag, ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng isang bagong natuklasang plano. At gagamitin natin ang kasakiman niyang iyon laban sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid. Magkamukhang magkamukha tayo. Walang sino man ang makakapagsabi ng pagkakaiba natin kung hindi nila tayo kilala ng lubusan. Napatigil sa pag-iyak si Luningning, nakatingin kay Sinag, naguguluhan. Ako ang papasok sa hawlang yon. Pagpapatuloy ni Sinag, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ako ang magiging Luningning Silangan. Ako ang haharap kay Dante. Ako ang mag-iipon ng lahat ng ebidensyang kailangan natin mula sa loob. At ikaw, tiningnan niya ang kapatid, ikaw ay lalabas. Magpapagaling ka, magpapalakas, at kakausapin mo ang pinakamagaling na abogadong mahahanap natin. Ikaw ang maghahanda ng kaso mula sa labas. Natigilan si Luningning. Ang plano ay napakadelikado. Hindi. Sinag, papatayin ka niya kapag nalaman niya. Hindi niya malalaman, matatag na sabi ni Sinag, dahil ang inaasahan niyang makita ay isang babaeng mahina at takot. Hindi niya inaasahan na ang kaharap na niya ay isang mandirigma. Tinitigan ni Luningning ang kanyang kakambal. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Isang pag-asang halos nakalimutan na niyang posible. Tumingin siya kay Yaya Alonsina na marahang tumango, nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon at suporta. Sa huli, tumingin siyang muli kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay may kasama ng determinasyon. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Kinagabihan, sa maliit na apartment ni Sinag, ang tunog lamang ng isang gunting ang maririnig. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Ang mahaba niyang buhok ay unti-unting nalalaga sa sahig. Bawat gupit ay isang pangako. Bawat hiblang nahuhulog ay isang pagtalikod sa kanyang sariling pagkatao. Nang matapos, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang buhok niya ngayon ay kasing ikli at may parehong estilo ng kay Luningning. Tinitigan niya ang mga mata sa salamin. Hindi na ito ang mga mata ni Sinag, ang malayang mamamahayag. Ito na ang mga mata ni Luningning, ang asawang nagbabalik para sa hustisya. Huminga siya nang malalim at bumulong sa kanyang sarili. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Simula ngayon, ako si Luningning Silangan. Ang bawat hakbang ni Sinag sa loob ng Villa Esmeralda ay parang pagtapak
sa manipis na yelo. Ang lamig ng marmol na sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa, umaakyat sa kanyang buong katawan. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa loob ng mansyon, hindi bilang isang bisita, kundi bilang ang ginang ng tahanan. Isang papel na ninakaw niya para sa isang mapanganib na misyon. Nadatnan niya si Dante sa sala, nagbabasa ng isang business report. Isang baso ng whiskey ang nasa tabi nito. Sa pagpasok niya, ibinaba nito ang mga papel at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri, tila hinahanap ang kahit anong maliit na pagkakamali. "You're late," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng iritasyon. "Saan ka galing?" Huminga ng malalim si Sinag, pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Inalala niya ang mga bilin ni Luningning. "Di dumaan lang ako sa simbahan," sagot niya. Sinisikap na gayahin ang mahinang boses ng kapatid. "Para magdasal." Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang isinagot ni Dante. "Nagdarasal? Para saan? Para sa milagro?" May pang-uuyam sa tono nito, ngunit hindi na ito nagtanong pa. "Mabuti at nakauwi ka na. Ipaghanda mo ako ng kape sa aking opisina." Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos. "Sige," sagot ni Sinag at dali-daling nagtungo sa kusina. Nagpapasalamat sa pagkakataong makalayo muna sa mapanuring tingin ni Dante. Habang nagtitimpla ng kape, pasimple niyang idinikit sa ilalim ng tray ang isa sa mga microbag na dala niya. Maliit ito, kulay itim, at halos hindi mapapansin. Sa pag-akyat niya patungo sa opisina ni Dante, bawat hakbang ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang opisina ni Dante, ang sentro ng kapangyarihan nito. Dito isinasara ang mga kasunduan. Dito ginagawa ang mga maduduming plano. Ito ang pinakaperpektong lugar para magsimula. Inilapag niya ang kape sa mesa nito. "Heto na ang kape mo, mahal." Tumango lang si Dante. Ang atensyon ay muling ibinalik sa mga papel. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Nagkunwari siyang inaayos ang mga libro sa isang estante na nasa likuran ni Dante. Habang nakatalikod ito, mabilis niyang kinuha ang pinakamaliit na spy camera mula sa kanyang bulsa. Ang target niya? Ang isang malaking painting na nakasabit sa dingding, diretsong nakatapat sa mesa ni Dante. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang idinikit ang kamera sa likod ng kwadro. Sa isang sulok kung saan ito matatakpan ng anino, isang maliit na click ang tanging tunog na nilikha nito. Agad niyang ibinalik sa tamang ayos ang painting. "May hinahanap ka ba?" Ang boses ni Dante ay biglang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Napatalon sa gulat si Sinag. Hindi niya namalayan na ito pala ay nakatayo na at pinagmamasdan siya. "Wala." Mabilis niyang sagot. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Namiss ko lang ang amoy ng mga lumang libro. Naalala ko lang noong una tayong nagkakilala." Isang palusot na umaasa siyang kakagatin nito. Ngumiti si Dante. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya. Ang presensya ay nakakapanikip ng dibdib. "Talaga? Naaalala mo pa pala ang mga panahong iyon?" Hinawakan nito ang kanyang baba. Inangat ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga mata. "Kung naaalala mo pa nga, sabihin mo sa akin, mahal, ano ang unang regalong ibinigay ko sa'yo? Noong tayo pa lang, walang nakakaalam noon, kundi tayong dalawa lang." Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama kay Sinag. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa lahat ng mga detalyeng pinag-aralan nila ni Luningning, sa lahat ng posibleng tanong, ito ang hindi nila napaghandaan. Blanko ang kanyang isip. Wala siyang maisagot. Ang katahimikan ay tumagal. At sa bawat segundong lumilipas, ang ngiti sa mukha ni Dante ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang malamig na pagdududa. "Nakalimutan mo na ba?" tanong nito.
Ang boses ay may pahiwatig na ng panganib. Nang akala ni Sinag ay iyon na ang katapusan niya, isang malakas na kalabog ang biglang narinig mula sa labas ng pinto. Sinundan ng tunog ng nabasag na babasagin. Blag! Crash! Sabay silang napalingon ni Dante. Pumasok si Yaya Alonsina. Ang muka ay puno ng paghingi ng tawad. Naku, Sir Dante, patawarin niyo po ako. Nabitawan ko po ang dala kong tray ng tsaa. Nadulas po ako. Ang atensyon ni Dante ay agad na napunta sa matanda at sa kalat sa labas ng pinto. Ang pagkasira ng sandali ay nagbigay kay Sinag ng ilang segundong biyaya. Sapat na oras para paganahin ang kanyang utak. Sapat na oras para bumuo ng isang desperadong sagot. Ayusin mo yan. Utos ni Dante kay Yaya Alonsina. Bago muling humarap kay Sinag, ang pagkadismaya ay bakas sa kanyang mukha. So, ano na? Huminga ng malalim si Sinag. Tiningnan si Dante ng diretso sa mga mata at sinubukan ng isang bagay na hindi gagawin ng mahinang si Luningning. Ang laruin ang emosyon nito. Ang unang regalo. Sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may pahiwatig ng sentimiento. Dante, ang dami mo ng material na bagay na naibigay sa akin. Hindi ko na matandaan kung ano ang nauna. Pero ang pinakauna at pinakamahalagang regalo na natanggap ko mula sa'yo ay noong ipinangako mong aalagaan mo ako habang buhay. Iyon ang regalong hinding-hindi ko malilimutan. Natigilan si Dante. Ang sagot ay hindi niya inaasahan. Tinitigan siya nito na ng matagal. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Tila naghahanap ito ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Isang nangiting hindi maintindihan ni Sinag. Magaling, magaling kang sumagot. Tinapik nito ng marahan ang kanyang pisngi. Sige na, mahal. Magpahinga ka na sa ating silid. Mukhang kailangan mo iyan. Tumango si Sinag at mabilis na lumabas ng opisina. Ang puso ay dumadagundong na parang tambol. Nakaligtas siya. Sa ngayon. Ngunit habang siya ay papalayo, nanatiling nakatayo si Dante, nakatingin sa direksyon kung saan siya naglakad. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig at nag-iipon ng dilim. Alam niyang may nagbago. Hindi niya lang tiyak kung ano. Kinabukasan, ang almusal sa Villa Esmeralda ay dapat sana'y tahimik. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng isang taong hindi inaasahan ni Sinag na makikita ng ganoon kaaga o kahit kailanman. Pumasok si Amaris Sandoval sa malawak na dining hall na para bang siya ang reyna ng lugar. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at paghamon. Ngumiti ito nang matamis nang makita si Dante. Isang ngiting hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Sinag. Dante, my love, I hope I'm not interrupting, sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng lason. Lumapit ito at hinalikan si Dante sa pisngi. Isang kilos na sobrang lapit at sobrang tagal para sa isang business partner lamang. Amaris, what a surprise! Sabi ni Dante. Hindi man lang nagabalang tumingin kay Sinag para tingnan ang reaksyon nito. Tila ba normal na lang ang eksenang ito sa kanilang pamamahay. Naglakad si Amaris palibot sa mesa at sa halip na umupo sa bakanting silya sa tapat, walang atubili itong umupo sa silyang katabi mismo ni Sinag, ang silya kung saan dapat uupo si Dante. Isang malinaw na pag-agaw ng teritoryo, isang sampal sa pagkatao ng ginang ng tahanan. Inaasahan ni Amaris na makikita niya ang dating Luningning, isang babaeng yuyuko na lang, tatahimik at tatanggapin ang pagkatalo. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay si Sinag at hindi marunong yumuko si Sinag. Good morning, Luningning, bati ni Amaris. Ang nangiti ay puno ng pang-aasar.
You look better. Mas may kulay ka ngayon. Siguro epektibo ang mga vitamins na ibinibigay ko sa'yo, di ba? Ibinaba ni Sinag ang kanyang kubyertos nang dahan-dahan. Ang tunog nito sa plato ay tila isang babala. Tiningnan niya si Amaris ng diretso sa mga mata, isang malamig at matalim na tingin na hindi pa nakikita ni Amaris mula sa kanya. Sa pagkakaalam ko, Amaris, simula ni Sinag, ang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang lugar ng basura ay nasa basurahan, hindi sa hapagkainan ng pamilya ko. Natigilan si Amaris. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho. Maging si Dante, na kanina'y walang pakialam, ay napatingin kay Sinag nang may halong pagtataka. Ito ay isang bagay na bago. Ang dating maamong tupa ay biglang nagpakita ng pangil. "What did you just say?" Nanggagalaiting tanong ni Amaris. Ang sabi ko, pag-uulit ni Sinag, bahagyang inilapit ang mukha. Umalis ka sa pwesto ng asawa ko. At kung maaari, umalis ka na rin sa pamamahay ko. Hindi makapaniwala si Amaris. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng kakampi. "Dante, did you hear that? Your wife is going crazy." Pero bago pa man makapagsalita si Dante, itinuloy ni Sinag ang kanyang atake. Ito na ang pagkakataon niyang makuha ang ebidensyang kailangan niya. Pasimple niyang pinindot ang record button sa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng mantel ng mesa. "Ako ba ang nababaliw?" tanong ni Sinag. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. "O ikaw, na walang pakundangang pumapasok dito at nagpapakalat ng lason mo? Anon nga ulit yung sinasabi mo tungkol sa mga bitamina?" Dahil sa galit at pagkabigla, nadulas si Amaris. Nawala ang kanyang pagkamaingat. "Aba, dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa mga bitamina na yon, baka hindi ka na nga makabangon sa kama mo para makipagtalo sa akin ngayon." Click. Nai-record na ang pag-amin. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang nangiting mabilis din niyang iwinaksi. Ngunit huli na ang lahat, nakita yun ni Dante. "That's enough," sigaw ni Dante. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Amaris, umalis ka na muna." "Pero Dante, I said leave!" Utos nito, ang mga mata ay nakapako kay Sinag. Walang nagawa si Amaris kundi ang tumayo. Padabog na kinuha ang kanyang bag at naglakad palabas, hindi bago bigyan si Sinag ng isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Nang silang dalawa na lang ni Dante ang natira, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawang naganap kanina. Tinitigan ni Dante si Sinag. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagtataka, pagdududa, at isang emosyong hindi pa nakikita ni Sinag dati. Interes. "Nagbago ka," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Hindi umimik si Sinag. Hinayaan niya itong mag-isip. Tumayo si Dante at dahan-dahang lumapit sa kanya. Yumuko ito hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Naamoy ni Sinag ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng panganib. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo," bulong nito. "Pero sa loob ng maraming taon, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng excitement." Bigla nitong hinawakan ang braso ni Sinag. Ang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng puwersa. "Nagbago ka. At gusto ko ang bersyon na to. Pero kasabay nito, kinasusuklaman ko rin." Ang mga mata nito ay madilim at mapanganib. Puno ng posesibong pagnanasa. Hindi ito ang reaksyong inaasahan ni Sinag. Akala niya ay magagalit ito, magwawala. Ngunit sa halip, ang ipinakita niyang tapang ay tila isang bagong laro para kay Dante. Isang larong gusto nitong laruin. Binitiwan siya nito at tumalikod. "Maghanda ka. May pupuntahan tayo mamayang gabi. Isang sorpresa." Hindi na hinintay ni Dante ang kanyang sagot. Naglakad na ito papalabas ng dining hall. Iniwan si Sinag na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang nakakakilabot na katotohanan. Ang pagpapanggap niya
ay hindi lamang naglagay sa kanya sa panganib, kundi nag-apoy din sa isang mas madilim at mas mapanganib na obsesyon sa loob ng kanyang kaaway. Malayo sa panganib ng Villa Esmeralda, sa isang maliit at ligtas na apartment na inayos ni Yaya Alonsina, unti-unting nanunumbalik ang lakas ni Luningning. Bawat araw, ang kulay ay bumabalik sa kanyang mga pisngi at ang panginginig sa kanyang mga kamay ay nababawasan. Ngunit habang gumagaling ang kanyang katawan, ang kanyang isipan naman ay hindi mapakali. Ang bawat oras na lumilipas ay isang paalala na ang kanyang kapatid, si Sinag, ay nasa bingit ng kamatayan. Nilalaro ang isang papel na hindi nito dapat ginagampanan. Hindi siya maaaring manatiling nakaupo lamang at maghintay. Isang hapon, sa halip na magpahinga, ipinasiya niyang harapin ang mga kahon ng lumang dokumento ng kanilang pamilya na naisalba ni Yaya Alonsina mula sa kanilang dating bahay bago ito naibenta. Ang kwarto ay puno ng amoy ng lumang papel at alikabok. Isang amoy na nagbalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang ama, isang matalino at mapagmahal na negosyante, ang nag-iisang taong hindi nagtiwala kay Dante mula pa sa simula. May mali sa batang yan, Ning, madalas sabihin ng kanyang ama. Masyadong perpekto, masyadong makinis, mag-ingat ka. Ngunit siya, dahil sa bulag na pag-ibig, ay hindi nakinig. Sinimulan niyang buksan ang mga kahon, mga financial statement, mga kontrata, mga blueprints. Sa kanyang kaalaman sa negosyo na namana niya sa kanyang ama, sinimulan niyang suriin ang bawat papel. Hinahanap ang kahit anong sinulid na maaaring mag-ugnay sa kasalukuyang kasamaan ni Dante. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mga dokumentong may kinalaman sa pagsasanib-puwersa ng kumpanya ng kanilang pamilya at ng nagsisimula pa lang na negosyo ni Dante. Isang transaksyon na naganap ilang linggo lamang bago ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama. Lumipas ang maraming oras. Ang sahig sa paligid niya ay napuno na ng mga folder at papel. Pagod na ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa isang dokumento ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang deed of assignment, isang kasulatan na naglilipat ng malaking porsyento ng voting shares ng kumpanya ng kanyang ama kay Dante Silangan. Ang petsa, 3 araw bago ang aksidente. Normal lang sana ang dokumento kung hindi dahil sa isang bagay. Ang pirma. Ang pirma ng kanyang ama sa ilalim ng papel ay tila iba. Kinuha niya ang isang lumang leather-bound journal mula sa isa pang kahon, ang huling journal ng kanyang ama. Binuklat niya ito sa huling pahina, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan at pirma nito. Inilagay niya ang journal sa tabi ng kontrata. Kinilabutan siya. Ang pirma sa journal ay malakas, may diin, at bahagyang pakurba sa dulo, tatak ng kanyang ama. Ngunit ang pirma sa kontrata, bagamat halos perpekto ang pagkakahawig, ay kulang sa diin. May bahagyang panginginig sa mga linya. Tila ginawa ng may pag-iingat, hindi ng may natural na daloy. Isang perpektong pekeng pirma. Biglang bumalik sa isipan ni Luningning ang araw na yon. Ang malakas na buhos ng ulan. Ang tawag sa telepono mula sa pulisya. Ang balita tungkol sa isang preno na biglang hindi gumana sa gitna ng highway. Naalala niya ang pagdating ni Dante, ang pag-akbay nito sa kanya, bumubulong ng mga salitang pampalubag loob. Ngunit ngayon, ang alaalang iyon ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, kundi ng isang nakakasuklam na takot. Ang kamay na umakbay sa kanya noon ay ang parehong kamay na marahil ay nagtulak sa kanyang ama patungo sa kamatayan. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Sinag sa kanilang sikretong numero. "Sinag!" Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses
ay hindi na mahina o nanginginig. Ito ay matatag at puno ng yelo. Ning, ayos ka lang? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Sinag sa kabilang linya. May nahanap ako, diretsong sabi ni Luningning. Hindi lang ako ang target niya, Sinag. Nagsimula siya sa Papa. Piniruma niya ang pirma ni Papa para makuha ang kontrol sa kumpanya bago niya ito inaksidente. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Sigurado ka ba dyan? 100%. Sagot ni Luningning, ang bawat salita ay may bigat. Hinaplos niya ang pirma sa kontrata. Hindi lang buhay ko ang gusto niyang kunin, Sinag. Matagal na siyang demonyo. Ang pagkatuklas na ito ang nagbago sa lahat. Hindi na lamang ito isang laban para sa kanyang buhay at sa kanyang anak. Ito na ay isang laban para sa hustisya ng kanyang ama. Isang laban para bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanila. Pagkatapos ng tawag, habang ibinabalik niya ang mga dokumento sa kahon, may nahawakan siyang isang matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng isang lihim na kompartimento sa takip ng baul. Isang maliit at antigong susi. Isang susi na hindi para sa alinmang pinto sa kanilang lumang bahay. Sa tabi nito ay isang maliit na papel na may nakasulat na numero lamang. Isang susi para sa isang safety deposit box. Hindi niya alam kung ano ang laman nito, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanyang ama, bago ito namatay, ay nag-iwan ng isang huling mensahe, isang huling sandata. Ang sorpresa ni Dante ay isang hapunan para lamang sa kanilang dalawa. Inihanda sa pribadong balkonahe ng kanilang silid, kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad ng Marilao. May mga kandila, isang bote ng mamahaling alak, at mga pagkaing paborito di umano ni Luningning. Ang buong eksena ay isinadula para maging perpektong romantiko. Ngunit para kay Sinag, ang bawat kislap ng kandila ay naghahayag ng isang madilim na anino, at ang bawat alok ng alak ay parang isang alok ng lason. Simula pa lang ng gabi, ramdam na niya ang pagbabago sa kilos ni Dante. Ang pagiging mapanuri nito kahapon ay napalitan ng isang kakaibang kabaitan. Masyadong maasikaso, masyadong maalaga. Ang mga ngiti nito ay mas madalas, ngunit mas walang laman. Ito ay isang pag-arte, at alam ni Sinag na siya ang manunood na pinag-uukulan ng palabas. Kumain ka, mahal, sabi ni Dante habang nilalagyan ng pagkain ng kanyang plato. Pinili ko ang lahat ng ito para sa'yo. Salamat, tipid na sagot ni Sinag. Tinutusok-tusok lang ang pagkain gamit ang kanyang tinidor. Ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip kung ano ang tunay na layunin ng gabing ito. May napapansin akong maganda sa'yo nitong mga nakaraang araw. Pagpapatuloy ni Dante, sumisimsim ng alak. Mas lumalaban ka, mas may buhay, at aaminin ko, mas gusto ko yan. Tinitigan siya nito sa ibabaw ng kanyang kopita. Ang mga mata ay nangungusap ng isang bagay na hindi maintindihan ni Sinag, isang halo ng pagnanasa at pagkasuklam. Bukas ng umaga, sabi nito, na tila isang magandang balita. Aalis tayo. Tayong dalawa lang. Pupunta tayo sa pribado nating isla sa Palawan. Isang linggong walang trabaho, walang mga bisita, walang istorbo. Tayo lang. Nanlamig ang dugo ni Sinag. Isang isla, isang linggo. Walang komunikasyon. Ito na iyon. Ang bitag para ihiwalay siya sa lahat. Paano siya makikipag-ugnayan kay Luningning? Paano niya maipagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya kung sila lang dalawa ang magkasama sa isang lugar na kontrolado nito? Hindi ba? Hindi ba masyadong biglaan? Palusot niya. Paano si Ami? Nakausap ko na si Yaya Alunsina. Siya na ang bahala kay Ami. Sagot ni Dante na para bang lahat ay naplano na. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ang gusto ko lang ay mag-relax ka at maging ikaw ulit. Pagkatapos kumain, inaya siya ni Dante sa loob ng kanilang silid.
May isa pa akong sorpresa, sabi nito. Naglakad ito patungo sa isang lumang record player sa isang sulok, isang bagay na hindi pa niya nakitang ginamit nito kailanman. Kumuha ito ng isang plaka, maingat na inilagay, at ibinaba ang karayom. Isang malambing ngunit madramang melodiya ang pumuno sa silid. Ang boses ng isang lalaking mga awit, puno ng pilit na emosyon, ay nagsimulang kumanta ng isang lumang awit ng pag-ibig. Tumingin si Dante sa kanya. Ang mukha ay puno ng pekeng nostalgia. Naaalala mo ba ito? Tanong nito. Ang paborito nating kanta? 'Di ba, mahal? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Sinag, ito ang pinakamahirap na pagsusulit na hinarap niya. Wala siyang ideya. Ang musika ay isang bagay na hindi nila napag-usapan ni Luningning. Para sa kanya, isa lang itong tipikal na makalumang love song. Ano ang gagawin ng tunay na Luningning? Sa kanyang isip, ang pinakaligtas na gawin ay ang sumang-ayon. Ang pagtanggi ay maaring magdulot ng pagdududa. Ang kailangan niya lang gawin ay umarte, tulad ng ginagawa niya buong gabi. Isang maliit na ngiti ang isinukli niya, sinabayan ng isang marahang pagtango. Oo naman, sabi niya, sinisikap na lagyan ng tamis ang kanyang boses. Ang paborito natin. Iyon ang maling sagot. Sa isang iglap, nakita niya ang pagbabago. Ang nangiti sa mga labi ni Dante ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malamig na hangin. Ang pekeng nostalgia sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig, matigas, at tiyak na katotohanan. Para siyang yelong tumusok sa puso ni Sinag. Alam na nito. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang sa simpleng pagtangong iyon, ang kanyang pagpapanggap ay gumuho. Tumayo si Dante ng dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Naglakad ito patungo sa pinto ng kanilang silid. Click! Ang tunog ng paglak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Agad na kinabahan si Sinag. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Pasimpleng tiningnan. Walang signal. 0 bars. Humarap muli si Dante sa kanya. Ang anino nito ay humaba dahil sa liwanag mula sa balkonahe. Wala nang nangiti. Wala nang pagkukunwari. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang mangangaso na sa wakas ay na-corner na ang kanyang biktima. Kailangan nating mag-usap. Luningning. Sabi nito, ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan ay puno ng pang-uuyam. Maraming dapat pag-usapan. Ang maliit na apartment na dating simbolo ng kaligtasan para kay Luningning ay biglang naging isang kulungan. Kanina pa siya pabalik-balik sa sala. Ang bawat hakbang ay puno ng papalaking pagkabalisa. Ang cellphone sa kanyang kamay ay parang isang piraso ng walang buhay na bato. Kanina pa dapat tumawag si Sinag. Mayroon silang kasunduan, isang simpleng goodnight text bago maghating gabi, isang senyales na ligtas pa ito. Pero hating gabi na at kalahati. Walang text, walang tawag. Tinawagan niya ang sikretong numero ni Sinag. Isang beses, 2, 3. Ang tanging sumasagot ay isang malamig at paulit-ulit na boses. The number you have dialed is currently unavailable. Sinag, sumagot ka. Parang awa mo na. Bulong ni Luningning sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang bawat minuto ng katahimikan ay isang sigaw ng panganib sa kanyang isipan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may nangyaring masama. Nahuli na si Sinag. Ang bitag ni Dante ay nagsara na at ang kanyang kapatid ang nasa loob. Isang alon ng matinding takot at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Kasalanan niya ito. Kung naging mas matapang lang siya noon, kung hindi niya hinayaang si Sinag ang pumasok sa impyerno para sa kanya, hindi ito mangyayari. Ang imahe ng kanyang matapang na kapatid, na ngayon ay marahil ay nag-iisa at nasa panganib, ay isang sundang na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib.
Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Hindi ngayon. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang kumilos. Ang kanyang mga mata ay napako sa baul ng mga dokumento ng kanyang ama. Sa susi, ang antigong susi at ang piraso ng papel na may numero. Ito na marahil ang huling baraha na hawak niya. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang susi. Nagpalit siya ng damit. Isang simpleng itim na pantalon at blusa. At kinuha ang maliit na halaga ng perang itinabi ni Yaya Alunsina. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob ng safety deposit box na yon. Kailangan niya ito ngayon. Ang biyahe papunta sa bangko sa gitna ng gabi ay parang isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang tanging malinaw ay ang misyon sa kanyang isipan. Gamit ang isang pekeng ID na inihanda para sa mga emergency at sa tulong ng numero ng box, pinayagan siyang pumasok sa vault ng bangko. Sa loob ng malamig at tahimik na silid, hinarap niya ang isang pader ng mga metal na kahon. Hinanap niya ang numero, 428. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang susi sa seradura. Dahan-dahan niya itong pinihit. Click. Huminga siya ng malalim at hinila ang mabigat na kahon palabas. Ang laman nito ay hindi ginto o pera. Mas mahalaga pa roon. Sa ibabaw ay isang itim na hardbound notebook, ang tunay at huling talaarawan ng kanyang ama. Sa ilalim nito ay isang maliit na cassette tape recorder at ilang mga tape. Kinuha niya ang talaarawan at binuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama, mga tala tungkol sa kanyang lumalaking pagdududa at takot kay Dante. October 12. Basa niya sa isang entry. Dante presented a new merger clause today. It gives him too much power. When I questioned him, I saw something in his eyes, a darkness. He is not just ambitious, he is a predator. Sa huling entry, na may petsang isang araw bago ang aksidente, nakasulat, He knows that I know. Nag-usap kami. I recorded our conversation. Kung may mangyari sa akin, nasa tape na ito ang katotohanan. Itago mo ito. Mahal kong luningning. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Bumabagsak sa lumang papel. Hindi lang ito isang talaarawan. Ito ang huling babala at testamento ng kanyang ama. Kinuha niya ang cassette player at nanginginig na ipinasok ang tape na may markang DS Final. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ng kanyang ama. Kalmadong ngunit matigas. What do you want, Dante? Sumunod ang boses ni Dante. Bata pa ngunit puno na ng parehong kayabangan at lamig. What I deserve, ang kumpanyang ito, at ang anak ninyo. Hindi mo makukuha pareho. Sagot ng kanyang ama. Isang nakakakilabot na tawa ang naririnig mula kay Dante. Tingnan natin. May mga aksidenteng nangyayari araw-araw, Mr. Villanueva. Isang madulas na kalsada, isang preno na biglang bumibigay. Sayang naman kung ang isang matagumpay na buhay ay magtatapos ng ganoon na lang. Ang huling narinig ni Luningning ay ang mabigat na paghinga ng kanyang ama bago matapos ang tape. Click! Iyon na. Ang ebidensyang magpapabagsak kay Dante. Ang patunay na hindi lang ito isang manloloko at mambubugbog, kundi isang mamamatay tao. Ngunit ang ebidensyang ito ay walang silbi kung patay na ang kanyang kapatid. Isinara niya ang kahon, ang kanyang isip ay buo na sa desisyon. Ang takot na dating nagpaparalisado sa kanya ay wala na. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon na kasing init ng apoy. Nagkamali si Dante. Akala nito ay isang tupa lang ang kanyang pinakasalan. Hindi nito alam na sa loob ng tupang yon ay may natutulog na leon. At ngayon, ang leon ay gising na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang tanging taong makakatulong sa kanya. Yaya Sina. Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado na at puno ng awtoridad. Kailangan kong bumalik sa villa. Ngayon na. Pero delikado. Tutol ng matanda.
Mas delikado kung hindi ako babalik, mariing sagot ni Luningning. Si Sinag ang nasa loob. Kailangan naming magpalit. Ako ang tatapos nito. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang buntong hininga ng pagsang-ayon mula kay Yaya Alonsina. Mag-iingat ka anak. Maghihintay ako sa likod ng hardin. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, pabalik sa lugar na halos pumatay sa kanya, isang malakas na ulan ang nagsimulang bumuhos, hinahampas ang windshield na parang mga luhang galit mula sa kalangitan. Ngunit sa loob ng kotse, si Luningning ay hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Oras na para harapin ang demonyo sa sarili nitong pugad. Ang kadiliman sa hardin ng Villa Esmeralda ay mas makapal pa kaysa karaniwan, pinalalakas ng malakas na buhos ng ulan. Dito, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, naghihintay si Yaya Alonsina. Hawak ang isang payong na bahagya lang siyang napoprotektahan sa bagyo. Ilang sandali pa, isang anino ang tahimik na lumapit mula sa likurang pader ng mansyon. Si Luningning. Nakahanda na ako, bulong ni Luningning. Ang boses ay matatag sa kabila ng lamig. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang determinadong apoy. Ang security guard sa may pinto sa kusina ay natutulog na. Pinainom ko ng kape na may pampatulog. Ulat ni Yaya Alonsina. Nakalock si Sinag sa master's bedroom. Si Sir Dante ay nasa kanyang opisina, may kausap sa telepono. Ito na ang pagkakataon mo. Day. Tumango si Luningning. Salamat sa lahat, Yaya. Mag-iingat ka anak ko, sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. Tahimik na pumasok si Luningning sa mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Bawat sulok ay pamilyar, ngunit ngayon, ang bawat anino ay tila may dalang panganib. Dahan-dahan siyang umakyat sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat at walang tunog. Pagdating sa tapat ng pinto ng kanilang silid, huminga siya ng malalim. Ginamit niya ang duplicate key na laging itinatago ni Yaya Alonsina at dahan-dahang pinihit ang seradura. Click. Pagpasok niya, natagpuan niya si Sinag na nakaupo sa sahig sa isang madilim na sulok. Ang mga tuhod ay yakap-yakap. Nang makita siya nito, ang mga mata ni Sinag ay nanlaki sa gulat at pag-aalala. Ning, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Pabulong na sabi ni Sinag. Hindi ako aalis nang wala ka, sagot ni Luningning. Mabilis siyang lumapit at tinulungan itong tumayo. Alam na niya, di ba? Mapait nang ngumiti si Sinag. Ang kantang kinamumuhian mo? Yun ang paborito raw natin. Walang oras para sa mahabang paliwanagan. Hinawakan ni Luningning ang kamay ng kanyang kapatid. Kailangan na nating magpalit. Ito na ang huli. Ako na ang tatapos nito. Umalis ka na. Dalhin mo ang lahat ng ebidensya at ibigay mo sa abogado natin. Hintayin mo ang hudyat ko bukas. Pero Ning... Wala nang pero Sinag. Ako ang nagsimula nito. Ako ang tatapos. Mariing sabi ni Luningning. Nagyakapan sila ng mahigpit. Isang yakap na puno ng mga salitang hindi masabi. Isang yakap ng pasasalamat, pag-ibig at pamamaalam. Sa tulong ni Yaya Alonsina, mabilis at tahimik na nakalabas si Sinag ng mansyon. Tulad ng isang anino sa gitna ng ulan. Naiwan si Luningning sa silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na parang kristal. Umupo siya sa gilid ng kama, sa parehong lugar kung saan siya pinabagsak ni Dante noong gabi ng party. Ngunit ngayon, hindi na siya ang babaeng yon. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang mga yabag ni Dante sa pasilyo. Ang pinto ay bumukas. Tumayo si Dante sa may pintuan. Ang muka ay nagulat nang makita siyang nakaupo roon ng mahinahon. Marahil ay inaasahan niyang makikita ang isang babaeng umiiyak.
o nagmamakaawa? Anong naghihintay ako sa'yo? Sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang mga matang dati niyang kinatatakutan ay tinitigan niya ngayon ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang nagsara ang mukha ni Dante. Ang pagtataka ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Naglakad ito papalapit, na parang isang lobo na pinag-aaralan ng isang tupa na biglang tumigil sa pagtakbo. Nakakagulat, sabi nito. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang tapos na ang laro ng taguan. Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? At nasaan ang asawa ko? Isang mahinang tawa ang kumawala sa lalamunan naman ni Luningning. Isang tunog na nagpagulat kay Dante. Hindi mo na ba ako makilala, mahal? Tanong niya, ginamit ang salitang iyon na may bigat at pang-uuyam. Ako ito, ang asawa mo. Ang babaeng sinubukan mong sirain. Ang babaeng pinagtaksilan mo. Ang babaeng akala mo ay kaya mong patayin ng dahan-dahan. Tumayo siya mula sa kama. Bawat galaw niya ay may bagong kumpiyansa. Isang lakas na ngayon lang nakita ni Dante mula sa kanya. Pero nagkamali ka. Nawala ang nangiti ni Dante. Ang nakikita niya ngayon sa harapan niya ay hindi si Sinag, ang palaban. Hindi rin ito ang dating Luningning na mahina. Ito ay isang bagong nilalang, isang babaeng pinagsanib, ang tapang ng isa at ang sakit ng isa pa. Paano? Ang tanong ay hindi paano Dante, putol ni Luningning, kundi bakit? At alam ko na ang sagot. Dahil sa kasakiman mo, dahil sa ginawa mo kay Papa. Sa pagbanggit ng kanyang ama, isang kislap ng tunay na gulat ang dumaan sa mga mata ni Dante. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natinag ito. Tapos na ang laro, Dante, deklara ni Luningning. Alam ko na ang lahat. Ang pekeng pirma, ang aksidente, ang lason na ipinapainom mo sa akin sa tulong ni Amaris. Lahat. Ang katahimikan sa silid ay halos mabibingi. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang pag-amin sa mukha ni Dante ay sapat ng kumpirmasyon. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng purong galit. Galit dahil nahuli siya. Galit dahil ang babaeng minamaliit niya ay ang siya palang nagmaniobra ng lahat. Talaga? Isang mapanganib na tawa ang kumawala kay Dante. At ano ngayon ang gagawin mo? Sa tingin mo may maniniwala sa isang babaeng may sakit sa isip? Kinuha nito ang telepono mula sa kanyang bulsa. Sayang, gusto ko pa sanang maglaro. Pero dahil nagmamadali ka, sige, pagbibigyan kita. Nagdial ito ng isang numero. Kailangan kong ituloy ang plano ko kanina pa. Nakinig si Luningning. Habang nagsasalita ito sa telepono, ang boses ay malamig at walang awa. Hello? Oo, ako ito. Ihanda niyo na ang isolation room. May bago akong pasyente. Oo, delikado siya. May malubhang paranoia at delusions. Papunta na kami dyan. Ibinaba nito ang telepono at tumingin kay Luningning. Ang mga mata ay puno ng tagumpay. Isang pribadong mental hospital sa isang liblib na probinsya. Walang makakahanap sa iyo doon. At kapag nandoon ka na, walang sino man ang makikinig sa mga kwento mo. Ikaw ay opisyal ng baliw. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng puti ang biglang pumasok sa silid. Ang mga tauhan ng ospital, ang mga berdugo niya, hindi pumalag si Luningning. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Hawakan niyo siya! Utos ni Dante. Nagsimulang maglakad palapit ang dalawang lalaki. Si Luningning ay hindi gumalaw. Itinaas lang niya ang kanyang tingin at tinitigan si Dante. Ito na ba ang huli mong baraha, Dante? Tanong niya. Ang itago ako? Ito ang katapusan mo. Pagtatama nito. Habang ang mga kamay ng mga lalaki ay malapit nang dumapos sa kanyang mga braso, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa tensyon.
Isang tunog na hindi nila inaasahan. We-oh. Ang tunog ng sirena ng pulis. Malapit, papalapit, at hindi lang isa, marami. Ang kumpiyansa sa mukha ni Dante ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkabahala. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul na sumasayaw sa madilim at maulang bakuran ng Villa Esmeralda. Tumingin siyang muli kay Luningning. Isang maliit, matagumpay na ngiti ang ngabong ngayon ay nasa mga labi nito. Akala ko ba sinabi ko na sayo? Sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay isang bulong ng tagumpay. Tapos na ang laro. Ang loob ng korte ay isang teatro ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado. Ang media ay nasa isang tabi. Ang kanilang mga kamera ay parang mga buwitreng naghihintay ng karne. Sa isang panig, nakaupo si Luningning sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay magkahawak ng mahigpit. Sa kabilang panig, si Dante Silangan at Amris Sandoval napapaligiran ng isang hukbo ng mga pinakamagagaling at pinakamahal na abogado sa bansa. Si Dante ay mukhang kampante. Ang kanyang mamahaling suit ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaslick back. Isang nangiti ng kumpiyansa ang paminsan-minsan niyang ibinibigay sa mga kamera. Para sa mundo, siya ang biktima, isang mapagmahal na asawa na ang reputasyon ay sinisira ng isang asawang hindi matatag ang pag-iisip. Ang paglilitis ay tumatakbo na ng ilang araw. Inilatag ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Ang resulta ng toxicology report mula sa buhok ni Luningning, ang testimonya ni Yaya Aluncina, at ang mga bank record na nagpapakita ng malaking paglilipat ng pera mula kay Dante patungo kay Amaris. Ngunit ang depensa ay mahusay. Isa-isa nilang siniraan ang mga ebidensya. Ang toxicology report daw ay inconclusive at maaaring kontaminado. Si Yaya Aluncina ay isang disgruntled employee na may galit sa kanyang amo. Ang pera ay isang business loan at ang pinakamatindi nilang sandata, ang di umano'y mental instability ni Luningning. Ipinresinta ng abogado ni Dante, si Attorney Robles, ang isang tumpok ng mga pekeng medical record na nilagdaan ng mga bayarang doktor na nagsasabing si Luningning ay may history ng depression, paranoia, at auditory hallucinations. Kagalang-galang na hukom, sabi ni Attorney Robles, ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Ang aking kliyente, si Mr. Silangan, ay nagtiis sa loob ng maraming taon. Minahal at inalagaan niya ang kanyang asawa sa kabila ng pagiging mahirap nitong pakisamahan. Ang mga akusasyong ito ay hindi galing sa isang matinong pag-iisip, kundi produkto ng isang malikot at may sakit na imahinasyon. Dumating ang oras para tumestigo si Luningning. Habang naglalakad siya patungo sa witness stand, ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Ang bawat bulong ay tila isang karayom. Umupo siya, huminga ng malalim, at humarap kay Hukom Liwanag Cruz, isang babaeng kilala sa kanyang talino at katapangan. Sinabi niya ang kanyang kwento. Ang pang-aabuso, ang pagpaplano ng paglason, ang pagnanakaw sa kumpanya ng kanyang ama. Sinabi niya ito nang may kalinawan at katatagan. Ngunit sa cross-examination, ginamit ni Attorney Robles ang lahat ng maruruming taktika. Mrs. Silangan, simula ni Robles, totoo ba na minsan ay kinakausap ninyo ang inyong sarili? Kapag ako ay nag-iisip ng malalim, oo, tulad ng maraming tao. Totoo ba na minsan ay nakakarinig kayo ng mga boses na wala naman doon? Hindi iyan totoo. Ngunit ayon sa record ni Dr. Pascual, sinabi ninyo sa kanya na naririnig ninyo ang boses ng inyong yumaong ama na nagsasabing mag-ingat kayo kay Dante. Tama ba? Natigilan si Luningning, isang kasinungalingan na perpektong hinabi mula sa isang katotohanan. Dahan-dahan siyang dinadala ng abogado
Sa isang bitag, ang korte ay unti-unting kumakampi sa kanila. Ang timbangan ng hustisya ay nagsisimula nang tumagilid. Si Dante ay ngumingiti na. Nang tila wala ng pag-asa, tumayo ang abogado ni Luningning. Your Honor, the prosecution would like to call our final witness to the stand. Sino ito? Tanong ng hukom. Siya po, Your Honor, sabi ng abogado. Itinuturo ang pinto sa likuran ng courtroom. Sa hudyat na yon, bumukas ang pinto. Ang lahat ng tao sa loob ay napalingon. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Maging si Dante at ang kanyang mga abogado ay napatingin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ng simpleng itim na blazer, ang buhok ay may parehong haba at estilo ng kay Luningning. Naglakad siya sa gitnang pasilyo nang may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon sa unahan habang siya ay papalapit. Ang pagkalito sa mukha ni Dante ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Pagkaalarma na mabilis na naging purong takot. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Si Amaris ay napanganga. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang babae ay tumayo sa harap ng korte. Dalawang Luningning, magkamukhang magkamukha. Isang perpektong salamin ng isa't isa. Ang buong courtroom ay sumabog sa kaguluhan. Order in the court! Order! Sigaw ni Hukom Cruz. Ang kanyang boses ay nagpatigil sa lahat. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay nananatiling nakatutok sa dalawang babae, puno ng matinding interes. Sino ka? Tanong ng hukom sa bagong dating. Tumingin ang babae ng diretso sa hukom pagkatapos ay sa nakatulalang si Dante. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay malinaw at malakas. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang pangalan ko po, Your Honor, deklara niya. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ng kasinungalingan. Ay Sinag Villanueva at ako ang kakambal na kapatid ng babaeng yan. Ang pagpasok ni Sinag sa korte ay parang isang bombang sumabog at ang mga piraso ng kasinungalingan ni Dante ay nagsimulang magkalat sa sahig. Ang dating kampanteng si Attorney Robles ay ngayon ay hindi mapakali. Pabalik-balik na bumubulong sa kanyang kliyente na ngayon ay parang isang estatwang yari sa yelo. Miss Villanueva, sabi ni Hukom Liwanag Cruz, ang kanyang boses ay nagpapanumbalik ng kaayusan. Pumunta ka sa witness stand. Habang naglalakad si Sinag, ang mga mata nila ni Luningning ay nagtagpo. Sa isang segundong iyon, isang buong aklat ng pasasalamat, pag-ibig at tagumpay ang naiparating nila sa isa't isa. Umupo si Sinag. Ang kanyang tindig ay matatag. Maaari mo bang ipaliwanag sa korteng ito ang iyong presensya dito ngayon? Tanong ng abogado ng prosekusyon. Nandito po ako. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para patunayan na ang kapatid ko, si Luningning, ay hindi baliw. At para patunayan na ang lahat ng sinasabi niya laban kay Dante Silangan at Amaris Sandoval ay pawang katotohanan. Ikinuwento ni Sinag ang lahat, ang kanilang plano, ang pagpapalit nila ng pwesto. Ikinuwento niya ang mga araw na siya ang nagpanggap na si Luningning sa loob ng Villa Esmeralda, ang mga pananakot ni Dante, ang pag-amin ni Amaris tungkol sa mga bitamina, ang gabi ng bitag. Kung ang kapatid ko po ay may sakit sa isip, Your Honor, giit ni Sinag, paano niya nagawang makipagkita sa kanyang abogado? Paano niya nagawang suriin ang mga dokumento ng aming ama habang ako ang nasa loob ng mansyon humaharap sa panganib para sa kanya? Ang lohika ay simple at hindi matututulan. Ang buong teorya ng depensa tungkol sa mental instability ay gumuho sa isang iglap. Objection, Your Honor. This is a preposterous story. A fantasy. Isigaw ni Attorney Robles desperado na. Overruled.
Matigas na sabi ng hukom, "Let the witness continue." Hindi lang po ako ang may patunay. Pagpapatuloy ni Sinag, may dala po kaming mga ebidensya. Sa hudyat na yon, iprinisinta ng prosekusyon ang mga huling alas na hawak nila. Una, ang audio recording ng pag-uusap ni Sinag at Amaris, kung saan malinaw na inamin ng huli ang tungkol sa mga bitamina. Sumunod, ipinalabas sa malaking screen sa loob ng korte ang mga video clip mula sa mga spy camera na ikinabit ni Sinag. Ang isang video ay nagpakita ng isang pag-uusap sa pagitan ni Dante at Amaris sa loob ng opisina nito. "Siguraduhin mong tama ang dosis, Amaris," sabi ni Dante sa video. "Ayokong mamatay siya agad. Gusto kong makita siyang magdusa, manghina, hanggang sa pirmahan niya ang huling mga dokumento." "Don't worry," sagot ni Amaris. "Sa loob ng ilang buwan, magiging isa na lang siyang gulay at ang lahat ng yaman niya ay magiging atin." Isang malakas na hiyawan ng pagkondena ang umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Ang huling ebidensya ay ang cassette tape mula sa safety deposit box ng kanilang ama. Nang iparinig ang boses ni Dante na nagbabanta sa buhay ng ama ni Luningning, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Dante. Tapos na ang laro. Alam na niya. Pagkatapos ng lahat ng ebidensya, tumayo si Luningning mula sa kanyang upuan. "Hukom, maaari po ba akong magsalita?" Pinahintulutan siya. Lumakad siya sa gitna, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigmang nagwagi. Tumingin siya ng diretso kay Dante, ang lalaking minsan niyang minahal, ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking ngayon ay babagsak sa kanyang harapan. Sa loob ng maraming taon, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit puno ng lakas. "Pinaramdam mo sa akin na ako ay walang halaga, na ako ay mahina, na ako ay baliw. Sinubukan mong kunin ang aking yaman, ang aking alaala, at ang aking buhay. Pero may isang bagay kang hindi nakuha, Dante. Hindi mo nakuha ang pagmamahal ko sa aking kapatid. At ang pagmamahal na yon ang nagligtas sa akin. Ang pagmamahal na yon ang siyang dudurog sa'yo." Pagkatapos ng kanyang mga salita, wala nang sino man ang nag-alinlangan. Ang desisyon ng korte ay mabilis at walang kinikilingan. "This court finds you, Dante Silangan, guilty beyond reasonable doubt of the crimes of attempted murder, falsification of public documents, and conspiracy to commit murder," deklara ni Hukom Liwanag Cruz. Ang kanyang boses ay parang isang martilyo ng katarungan. "And you, Amaris Sandoval, are found guilty of being an accomplice to the crime of attempted murder." Ipinag-uutos ng korteng ito ang inyong agarang pagkakakulong sa pambansang bilangguan. Bam! Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay hudyat ng pagtatapos. Ang tunog na yon ay musika sa tainga ni Luningning. Habang isinusuot ng mga pulis ang posa sa mga kamay ni Dante at Amaris, ang ekspresyon ni Dante ay hindi na ng kayabangan, kundi ng purong pagkasuklam. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang sinabi si Luningning. Tiningnan niya lang ito at sa tinging iyon, ipinarating niya ang lahat. Ang kanyang sakit, ang kanyang pagbangon, at ang kanyang huling tagumpay. Nang ilabas na sila sa korte, ang magkapatid na Luningning at Sinag ay naiwan sa gitna ng katahimikan. Lumapit sila sa isa't isa. Walang salita. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Sa yakap na yon, lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng sakripisyo ay naghilom. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang isang maliit na bata. Tumatakbo mula sa kung saan naroon si Yaya Alonsina. "Mami!" Yumuko si Luningning at niyakap ang kanyang anak na si Ami. "Tapos na, anak," bulong niya. Hinahalikan ng buhok ng bata. "Ligtas na tayo." Nang magkasama silang tatlo, si Luningning, si Sinag at si Ami, na lumabas ng gusali ng korte, isang maliwanag na sikat ng araw
ang sumalubong sa kanila na para bang ang kalangitan mismo ay nagdiriwang. Huminto sila sa tuktok ng hagdanan. Sa ibaba, ang mga tao at ang media ay naghihintay, ngunit hindi na sila natatakot. Tinaas ni Luningning ang kanyang mukha, dinama ang init ng araw sa kanyang balat. Ang sinag ng araw ay parang sinag ng pag-asa, sinag ng bagong simula, sinag ng katarungan. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na gabi, malaya na sila. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng kataksilan, ngunit higit pa roon, isang kwento ng katatagan, pagmamahalan ng magkapatid, at ng di matatawarang lakas ng isang babaeng bumangon mula sa abo. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Luningning at Sinag ay simple lamang. Ang kasamaan, gaano man ito katuso o kapangyarihan, ay hindi kailanman mananaig laban sa katotohanang pinag-ugatan ng tapang at pag-ibig. Ang pananahimik ay hindi laging nangangahulugan ng pagsuko. Minsan, ito ang pinakamatalinong paraan ng paghahanda para sa pinakamalaking laban ng iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento nina Luningning at Sinag? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.